Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Welcome mga papa, isa na namang episode ng Tatayhood. So mamaya magbabasa na ba tayo ng mga comments mamaya? Tingnan Eh, natin kung may time pa 'no? sige. 'Wag na, Hindi, walang kuwenta na yan. Hindi naman daw next talaga time na tayo lang nagbabasa ng i-consolidate muna comment. natin yung i-consolidate muna natin yung mga worth reading na comments. Well, lahat naman Eh, worth reading pero dahil limited yung time, doon tayo sa oo. medyo Try natin basta as much as we can ta-try namin basahin yung mga comments. Tsaka yun nga medyo tahimik yung ano, yung Reddit natin. Nung isang araw pala, dapat magpo-post ako sa Reddit ah, ng issue ko. hmm. Kaso tinamad ako mahaba, pero dito ko nalang ikukuwento. Sige, ano ba yung ano ba Eh, yung issue mo? tingin ko nga medyo related 'to sa ano, sa topic natin ngayon. Kasi Talaga? Oh. oo, kasi 'di ba, alam naman natin na pagka umaga medyo busy ako dahil naghahatid ako ng mga anak. So, Hmm. pe-prepare ko yung mga baon nila, Ah. tapos ihahanda ko yung mga damit nila, Hmm. tapos yung baon nila ako na rin yung maglalagay sa bag nila, yung iPad, ta Wow, make full sure ko service, na ah. 100% charge siya, tapos ilalagay ko rin sa bag nila and yung bag din niya, yung bunso ko, yung bag niya bibitbitin ko na, ilalagay ko na sa kotse. Ta's gagawin niya, Oh. sasakay na lang siya. So, ginawa ko yun. So, dami ng ginawa habang nagtatrabaho ko nun, kasi sa maaga akong nagla-log-in, eh. Hmm. Okay, sabi ko, "Sumakay na kayo sa kotse, just wait for me. I just need to send this email." So, sakay na sa kotse tapos nag-drive na kami papunta dun sa ano, school. Nung Ah. bababa na yung bunso ko, si Rocco, biglang sabi niya, "Oh my God!" Sabi ko, "Oh, what happened?" "I forgot my shoes." Ha? Nakalimutan niya So, papaano niya oh, kalimutan niyang magsapatos. puwede So, pala yun? sa isip ko, so nagalit ako, galit na galit ako na parang, "Tangina, sinong gonggong ang Oo. makakalimot na magsuot ng sapatos pagka papasok ka na?" So, sabi ko sa kanya, "I-explain mo sa'kin papaano mo makakalimutan na magsapatos ka?" Hmm. Sabi ko ta's siyempre dami ko ng sinabi dahil stress ka na nga sa trabaho, ta's sabi ko, you have one job just to wear your just to make sure you're wearing your clothes, wearing everything before you go to school. I prepared everything ganito, ganito, ganito." Yun yung hindi ko na-gets. Pero yun nga, parang naisip ko ngayon, tama ba na nagalit ako o na dito ko ipapasok yung topic natin na yung parenting style ba na 'to, namana ko ba 'to sa magulang ko? Natutunan ko ba 'to dahil sa trauma ko nung bata ako? Kasi parang medyo ni-recall ko yung siyempre after kong magalit, alam mo naman ako lagi ako nagse-self-reflect, eh, kahit hindi Oo. halata, eh. Kasi gusto ko self-aware ako as much as possible, eh. So, Hmm. nag-reflect ako na parang naisip ko, naalala ko nangyari rin sa'min 'to dati. Meron akong tangang nagawa or parang meron akong mali nung bata ako ta's na Hmm. galit yung nanay ko na parang naramdaman ko na parang, kasalanan magkaroon ng magkamali. Dapat hindi ka Oo. nagkakamali. Oo. Na parang binigyan ko ng benefit of the doubt yung mga anak ko na parang, oo, sa tingin ko katangahan niya nakalimutan mong magsapatos dahil na kahit papasok ka sa school, alam mo sa school dapat Hmm. nakasapatos. Hmm. Pero I should have given the kid a break. Na Oo. parang, baka inaantok, baka ganito, baka ganyan. Na puwede namang parang ang nangyari is masyado bang mataas yung expectation ko dahil ba yan Well sa kinalakihan kong environment. well, posible, tsaka posible din niya yung parenting style mo is part ng coping mechanism mo siguro sa unhealed childhood trauma. Tsaka yung mga trauma na yan, hindi lang ito yung mga trauma na na
may possibility na nabigay sa atin ng parents natin habang pinapalaki tayo, puwede din itong nangyari sa atin s sa either sa school or someone na may or na may authority figure na Uli. discipline tayo. So, pwede maging teacher, pwede maging tito, tita, basta 'yun. Tsaka oo, siguro dahil nga dun sa background din natin, well, ako din, parang sa generation naman natin, almost may similarities yung yung upbringing na parang tinataas nila yung yung level na katulad ng sinabi mo na bawal magkamali to the point Mm. na nag nai-stress yung mga bata and may mga ibang bata na may mga iba kasing tao hindi kayang hindi pare-pareho yung pag-handle ng ganong klaseng situation. May mga iba kayang i-handle, mga iba hindi. May mga iba is kinikimkim until until lumaki. Dun lang magre-reflect siguro na yung mga actions na yun or mga consequences ng mga actions na yun, ng mga trauma na yun. So, dun sa well, in general, yung environment talaga. Kaya so ngayon since yan nga nakapag-intro na tayo sa topic natin. So ngayon pag-uusapan natin mga papa, yung trauma responses na napapasa natin sa Yan. pagiging tatay natin Yan, at sige. papaano ba natin malalaman kung dala ba natin 'to mula nung pagkabata at saka siyempre paano natin babaguhin para sa future ng mga anak natin? Yan gusto ko talaga. Kaya siguro simulan na natin yan. Siguro isa-isahin natin 'no? Anong una mo bang example? Alam ko Igo gumawa ka ng mahabang listahan nito nung binanggit ko sa iyo 'to nung isang araw, eh. Oo, siyempre inspired tayo sa mga bagay-bagay. Siguro yung isa yung yung procrastination. Ito yung So, teka Igo, tatanong ko ulit sa iyo, kasi hindi ako masyadong magaling sa English kahit nasa Australia ako. Ano ba ibig sabihin ng ano ba? procrastination. Oo, No, 'yan kung ano man yung word na 'yan. so kapag una kong na-encounter 'tong word na 'to ay dun sa kanta ng Incubus na A Certain Shade of Green. So pakinggan niyo na lang 'yun. Na nung binasa ko sa dictionary kasi wala pang masyadong internet nun, ang ibig sabihin ng procrastination is to delay something. Sa Tagalog, mamaya na or bukas na, Mañana habit, parang mañana gano'n, habit. 'di ba? Mañana habit. Oo. So ito yung siguro ako hanggang ngayon meron akong ganito, nagpo-procrastinate pa rin ako. Whether sa life, whether sa work, whether sa self-improvement ko. Yan. Or in short, ito yung reflection ng siguro lack of discipline. Yun. So, um, yun yung So yan, oo. Yan yung siguro, lack of so discipline. parang ang ibig ba sabihin nito, 'wag mo na lang gawin kasi baka mali rin naman, parang gano'n? O oo. Or merong isang factor siya siguro? Oo. Kasi 'di ba na-mention mo nga Tristan na kapag naglilinis ka, inuulit lang ng misis mo. So, Oo. parang sa mga bata din may certain hesitation din sila na, mamaya na. Kaya mamaya na huhugas pa. Bukas ko na lang gagawin yung homework ko or saka ko na lang lilinisin yung alulod ng bubong, mga gano'n. Pero kung since may mga anak naman tayo, um, may possibility na hindi nagsisimulang maging emotionally present tayo sa kanila. Gets ko na 'to. Para sigurong eto feeling ko guilty ako dito, eh. Yung nagiging parang passive parent ako. Yung Oo. hindi ko agad pinapansin yung behavior problems ng mga anak ko.
Tas hindi ko naman pinaplanong kumbaga parang laging sa'kin, okey na 'yan, makakalakihan din naman niya 'yan, eh. Parang ito nga, Oo, yung kinukwento ko sa'yo kanina 'di ba, yung anak ko tangina puro Roblox ng Roblox, na parang nagiging nasisiraan na siya ng ulo sa kaka-Roblox, na oo, naisip ko lang na parang okey lang 'yan, lahat naman ng mga bata ginagawa 'yan, eh. Pero oo, minsan siyempre wala namang regulation yung mga bata, eh. hmm, So, eto napansin ko ngayon, 2 days na siyang hindi nagro-Roblox dahil nga hindi siya nagsapatos papunta sa school. Kasi tinago ko yung laptop, naku bawal kang maglaro niyan. Ano, yung napansin ko sa ugali niya, parang nag-improve na hindi na siya mukhang adik. oo. Sabi namin kasi ni Luis ni Tina, sabi ko, "Ang bait ni Rocco ngayon 'no, ganito, ganito." Sabi ni Luis, "Oo nga hindi na siya mukhang adik." So, Siguro napupuwit sa kaka-road hindi kasi talagang roadblocks. hindi mo makausap, naglalaro Oo, lang tapos 'pag kinausap mo oo, naiirita siya. Kasi hmm, nade-dead siya sa mga games niya, oo, ta's iritable siya lagi. Ta's pagka wala ng Roblox ayaw niyang makipag-usap or hindi siya hmm, nakikipag-usap 'pag naglalaro siya at all. Eh, oo, tinanggal ko. Sabi ko, "Maglaro ka sa labas, mag-bike ka." 'Di ba kanina nakita mo pinapa-on pa yung drone. oo. "Maglaruin mo yung drone ko kahit masira yan okey lang." At least "Sige, may okey ano, lang." At least may nakikipagkwentuhan ka, interaction. masaya ka. Oo, So, naisip ko tuloy ngayon, medyo naging passive ako sa pagiging parent ko hmm, na yun nga, na parang ma-outgrow din niya 'yan, puro gano'n. Parang may pagkamamaya na rin siguro 'yun 'no, hmm. na Oo, may I'll deal with pagkamamaya it na. 'pag malala na. Hindi pa naman malala, eh, okey pa Oh, 'yan. actually 'yan din yung issue ng mga ibang parents. Sabihin natin may delay yung mga bata. Ako, to be honest, yung guilty din ako diyan sa mamayanan na 'yan. Pero kasi may mga ano, eh, may mga signs na nakikita na may delay si Sven. Ngayon, ano, tawag dun, parang katulad mo, parang, hindi, okey lang 'yan, ganyan naman mga bata, eh. Hindi, ano, phase lang 'yan. May gano'ng stage din ako nung bata-bata pa si Sven, nung less than 2 years old siya, may gano'ng phase din ako. Pero nag-snap out din ako eventually nung nag-start akong magtatanong sa mga tao na, "Uy, ilang taon na ba?" Yung mga nagtanong ako regarding sa mga milestones ng mga bata. Yung mga iba't ibang parents nagbibigay sa akin ng kung ilang anong year sila nagsalita yung mga anak nila, yung mga gano'n. So, may comparison ako. So, yun, nag-fall na ako dun sa ano, dun sa trap na procrastination na 'yan. Kasi parang, to be honest, nagi-guilty din ako na sana mas maaga akong nagising. Hindi ko siya pinaabot ng 2.5 years old or 2 years old bago ko siya ipa-diagnose. Sana Pero maaga na 'yun, 2 years old. pero alam mo yun, parang kasi yung yung autism kasi mostly yung time yung ano, eh, yung kalaban ko Time na diyan, eh. kalaban mo talaga. Oo. So ayun, so tamang-tama kasi time to procrastinate. So Tsaka ito tamang-tama rin 'to, 'tong susunod natin, yung over apologizing. Kagaya ng sinasabi mo parang ikaw hindi ka naman nag-a-apologize sa anak mo, well technically parang nag-a-apologize ka sa anak mo, tsaka hmm, nag-a-apologize ka sa sarili mo na parang hindi ko nagawa kaagad, sorry anak, bla, bla, oo, bla. Na parang lagi ka na lang nag-a-apologize kahit hindi mo naman kasalanan. Ako guilty rin ako dito, parang 'pag hindi ko napagbigyan yung mga anak ko, nagso-sorry ako na parang kunyari may gustong pabiling panganay ko ta's parang naisip ko hindi natin afford, tsaka masyadong mahal, nagso-sorry hmm, pa rin ako na parang, "Sorry anak, hindi natin mabibili yan, eh." Na parang after nga nitong na shinare mo na 'to, na parang na-realize ko rin na parang oo nga 'no, dapat hindi naman ako palaging masyadong nagso-sorry. Na parang bigla kang sasabihin,
"Sorry, I'm sorry anak kasi hindi ko alam, eh." Parang hindi ko alam kung tama ba 'tong nagiging sign of weakness ba 'to or okey lang ba na nagso-sorry ka or baka naman masama lang yung sobra. Masama yung sobra kasi ano, so yung ano, yung shinare mo, feeling ko hindi lang siya mag-a-apply sa mga anak natin, puwede din sa mga colleagues natin. Hmm, Kasi naalala ko, meron akong, meron akong ano, yung role ko sa office medyo middle management, mga middle management na. VP Tapos ka? dun AVP dun Oh, sa kabila. sa Middle okey, management din naman yun sa ano. okey, So, okey. anyway, so nag-apologize ako dun sa ka-level ko na, "Uy, sorry, sorry natagalan ako i-produce 'to, pero ngayon okey na, kasi ganito nangyari, blah, blah, blah." Tapos sabi sabi niya sa'kin, "You don't need to apologize. Kasi ano ka na, eh, senior senior ka na, so kami, we're looking up to you. Ikaw yung SME nito. So dapat confident ka sa ginagawa mo. Dapat hindi ka nag-a-apologize sa mga little things na ganyan." So, Actually Asian culture din siguro kasi yan, eh, hmm, 'no? Southeast yung mga Asian, yung mga mga Asian. Tapos nung nag-reflect yung inisip ko, ano saan ba nag-i-stem, saan ba nagro-root yung ganyang klaseng ugali? Kasi nga nung bata ako lagi akong pinapagalitan. Hmm, So, hmm. iyon. So, kumbaga kung ikaw yung nagso-sorry sa anak mo, ako yung stage na kumbaga sa circle, ako yung cause kung bakit ka nagso-sorry. Kumbaga yun, ako yung first phase tapos ikaw na yung Oo, ano, yun. Kaya ako pero naman yung 'pag inisip mo pala na kunyari ganito ka nga sa anak mo, baka hmm, lumaki rin siya na gano'n. Yung parang oo, na mga kasi little things makikita niya lang. na takot kang magkamali. Eh, ikaw Oo, nga yung kagaya ng sabihin na natin kagaya dun sa mga katrabaho mo, sinabi nga nila sa'yo 'di ba, kailangan mo maging confident. Siguro tayo din oo, kailangan din natin maging confident para sa mga anak natin. Kasi nga kagaya ng sinabi ng mga katrabaho mo, we look up to you, eh. Ikaw yung oo, SME namin tapos sorry ka ng sorry. So, oo, paano kami magiging confident sa'yo and kung ilalagay ko naman 'yan sa perspective ng mga anak natin, kung nakikita ng mga anak natin na parang bow lang tayo ng bow siguro, sorry hmm, lang tayo ng sorry, na parang nagpapakita tayo na parang takot tayong magkamali, takot tayong hmm, mag-voice out ng opinyon, baka maging feeling din niya kailangan niya mag-sorry palagi para tanggapin siya ng tao. Na ako sa totoo lang, hmm, parang may pagkaganyan din ako sa trabaho. hmm, Sabi nga ng mga kaopisina ko, ang hilig ko daw umako ng mga gagawin kahit hindi ko trabaho, eh. hmm, Tawag nila lagi sa'kin, "Tristan, you're a yes man. We're gonna give you a gold star every time you say no." Meron na kaming rules na gano'n sa team, na kasi pagka may nasa meeting kami, magvo-volunteer kaagad ako na parang, "Sige ako na gagawa niyan, okey lang." Or 'pag meron akong hindi na-deliver na parang todo sorry kaagad ako, na ah, parang makita ko na 'pag nasa meeting may message ako ng mga ka-team ko, you don't have to apologize." Gano'n lagi. hmm. Tas sasagot ako, "Sorry, sorry, sorry." Pang-asar lang, eh. Gago Pero lang, eh. pero itong second part, yung over apologizing, connected siya dun sa ano, eh, dun sa first part, eh, na parang natatakot tayo magkamali. Oo, natatakot tayong kumilos, natatakot tayo dahil baka magkamali ta's 'pag nagkamali ka, magso-sorry ka or minsan kahit nga feeling mo lang mali ka, eh, Oo, tapos magso-sorry ka. Kasi yun nga, it boils down nga siguro sa confidence natin and sa, hmm, meron tayong insecurity na feeling hmm, natin mali tayo lagi, baka mapahiya ka, baka mali yung opinyon mo. oo. Eto, hindi 'to related sa parenting, I mean, kasi obviously yung
mas yung dynamics ni Tristan sa kanyang mga anak is yung regular dynamic, yung normal dynamics. Since ako naman yung dynamics ko naman sa anak ko sa ngayon is more on one-sided, siguro i-relate ko lang sa sarili ko sa work na lang muna sa ngayon. Yung tinatawag nilang from analysis to paralysis na Hmm, yun nga yung sinabi mo Tristan, sa kakaisip mo na, "Ay, mali kaya 'to? Tama kaya 'to? Paano 'pag mali?" Until again, mag-aano tayo, pupunta ulit tayo sa number one na procrastinate. Hindi ko na muna gagawin yun. So, may mga times na gano'n din. So, kung mapapansin niyo yung lagi ko nire-relate is yung corporate tsaka parenting kasi may certain similarity sila, eh. oo. Well, yun yung ano, point of view ko. So, kung Ay ano yung totoo, magwo-work sa point of totoo. view niyo, Ako good na totoo. yan. Kaya ito actually nung lumipat na ako dito sa Australia, ayoko na mag-manage ng tao. Ah, Kasi sa Hirap sa niyan. sa bahay may mina-manage ka ng mga tao, eh, yung mga anak mo, eh. Oo, oo. Tas sa trabaho meron ka ring mga mina-manage na mga tao, eh. Na parang ako kasi pagka nag-manage ako ng tao parang kumbaga parang mga anak yung tingin ko. Na Hmm, parang gina-guide mo talaga, marami kang responsibility sa kanila, yung hindi ka lang delegate ng delegate, utos ng utos, na parang oo. hindi kasi gano'n yung leadership style ko, eh. Hmm, More on parang, um, ano 'to, ah, nurturing nurturing oo. type of leader yung leadership yung style ko, eh. So pagdating ko sa bahay, wala na akong maibigay sa mga anak ko, kasi naubos na sa mga tao mo, eh. Parang Hmm, gano'n yung nangyayari. Kaya tama, okey. tama yung sinasabi mo na yung pagre-relate mo nung parenting sa corporate. Kaya yun ako ngayon okey na ako na maging individual contributor na okey lang. So, ano yung next sa Ay, ating ano? isa pa pala. Ito actually kadugtong 'to nung sorry ka ng sorry, ng pagpo-procrastinate, na Oo. nag-o-overthink ka, yung perfectionism. Pero Yeah. ire-relate ko 'to sa ano, sa pagkakaroon ng anak. Hmm, Yung parang eto medyo related 'to dun sa ano natin, eh, sa past episode natin, yung kasama natin si Jorel, hmm, yung Pretty Privilege. oo. Medyo kasi napag-usapan natin dun sa episode na yun. Kung hindi niyo pa napapakinggan, pakinggan din yun ninyo yan. Case namin yan si Jorel ng The Dimsilog Podcast. Ano, um, yung palagi mo lang sinasabi sa mga anak mo na, "The best ka talaga anak. Ikaw napaka-pogi mo talaga anak." Na so, eto sa mga nakikinig, sino dito ba yung ganito, yung sobrang taas ng standard natin sa anak natin na parang nilalagay natin lagi siya sa well, alam mo Pedestal. yun, sa totoo naman, yung tingin natin sa anak natin lagi talaga, he's the best sa mata natin, eh. Pero Oo. kailangan yung naiintindihan natin na sa mata lang natin yun, hindi yun sa mata ng ibang tao. Hmm. Pero ilalagay ko lang din na minsan din kasi 'pag yung may mga ibang parents na, yun nga gusto nila, tingin nila best yung anak nila. So, gusto nila magtingin din ng mga ibang tao sa anak nila is best din, na to the point na bibigyan natin ng mold or standard yung mga anak natin na dapat 100 ka sa exam. Yung mga tulad ng sinasabi Hmm. na, "Oh, B lang yung nakuha mo, ibig sabihin ng B ano, alam ba kung ano? Bobo." "Oh, Asian. naka-A ka? Oh, okey, average, Oo. average ka." Normal lang So, 'yan, normal lang 'yan. oo, normal lang 'yan. Tapos kunyari dapat 'pag yung sa sports naman kailangan MVP ka, at alam mo may kakilala ako na ganyan, na naaawa ako dun sa anak nila. Hmm, Kasi ano, eh, sa soccer hmm. nanonood sila, although magaling mag-soccer yung bata, napanood ko yung mga video, as in hindi ko alam ano yung tawag dun sa soccer, pero parang nagko-crossover pero paa. Magaling, eh, yung pagkakagawan ka ng bola sa soccer, yung Hmm, umiikot tapos parang ma-ankle breaker yung kalaban, parang gano'n. okey. Tapos parang pagka nakikita ng parents na medyo mali yung ginagawa niya sa field, Oo. nagagalit.
Sisigaw, Ah, hindi ko masasabi yung pangalan nung ano, eh, nung bata, eh, oo. na parang, "Oh, So, Brando, gano'n. oh, Brando, stop slacking Brando, you need to run, run." Tapos pagkatapos ng game papagalitan pa, sesermonan, both mom and dad, na dapat hindi gano'n yung ginawa mo, dapat ganito, tignan mo ganito, ganito, na to the Ah, point na minsan yung bata umiiyak na, ta's kinukuwento sa'min nung magulang. oo. So, parang ako siyempre hindi sila nakikinig nito pero sa feel ko naman hindi naman sila nakikinig. Pero parang sa'kin, sobra naman kayo kasi Pero parang varsity ba 'yan? Gusto ba nila maging dito varsity kasi yung anak nila? parang may mga clubs. Oo. May mga club every suburb merong mga sports club, parang part Hmm. ng isang sports club yung bata Parang na liga, siguro every week, liga 'yan. oo, liga, parang every weekend may mga game. Tapos Okey. everyday nagpa-practice yung bata, everyday nagte-training ng soccer yung bata, na wala ng pahinga at all. Kasi gusto siguro nila maging hindi kailangan you have to be the best, na pakiramdam ko ano din, eh, eto kagaya ng sinasabi dito ni Ram, may nanonood na pala sa'tin. 'Di kaya manifestation yun ng frustration/dreams na 'di naabot ng parent. Siguro, oo, pero ewan ko. Pero totoo naman may gano'n naman talaga, eh. Um, ito sa mga nakikinig may mga gumagawa ba ng ganito na sa mga anak ninyo na ano, ginagawa ba natin 'to dahil gusto natin best sila o kasi baka tayo, hindi tayo best, pinaparamdam natin na sa atin na wala tayong kuwenta, parang gano'n ba? 'Pag Oo, hindi parang tayo best, pa i-reiterate ko lang, parang mali nagkabulbul yung salita ko. Eto, ginagawa ba natin 'to na dapat laging best yung mga anak natin dahil gusto ba natin is best sila o kasi dati kapag tayo, hindi tayo best, eh, nararamdaman natin na wala tayong kuwenta, kagaya nung sinabi nito ni Ram sa mga comment. mm, Frustration ba ng yung dreams natin nila. 'yan? Oo. Tama yung observation na 'yan. Kasi may mga ibang parents, siguro hindi na ako lalayo sa parents ko. Naalala ko sinasabihan din kami ng ano, eh, ako na lang siguro, na nung grumaduate ako ng grade 6, nung umakyat ako sa stage para kunin na yung diploma, walang medal na nakasabit, ang tanong sa'kin is, "Wala kang medal? Bakit yung mga katropa mo lahat sila may medal, ikaw lang yung wala?" So, parang Ah, siguro disappointed sila na parang to your point kanina tsaka to Ram's point kanina, siguro kasi yung dream nila is gusto namin better yung magiging future mo, so dapat in their heads dapat ganito yung gagawin mo, dapat pagbutihin mo sa pag-aaral, dapat meron kang mga, academically inclined ka. So, yun. Kaya parang mangyayari, may pressure sa bata, ta's yung ako personally, may pressure sa akin medyo, pero mostly yung disappointment, yun yung mabigat, all throughout ng paglaki ko, yun. So, ayun, kung in the end parang parang hindi na din ako ginanahan na mag-effort din dahil ayun, parang na-paralyze na din ako na, ano din, parang yun, parang na-paralyze na din ako sa idea na baka not enough pa rin yung gagawin ko kahit mag-effort ako until ma-reach ko yung perfection, yun. pero mahirap 'yan kasi siguro 'pag inisip mo, masaya ba talaga sila kung nagka-medal ka o takot lang sila na ano, na ma-disappoint Ma-disappoint. sa'yo? Ewan ko parang kasi sila yung name-measure, eh, di dapat sila na lang yung may medal. Although ako swerte ako sa magulang ko, kasi hindi sila nagkaroon ng maski ano expectation sa'kin Hmm, pagdating sa school, eh, na may medal or ganito. Parang ang
ano lang naman sa'kin is yung generic na sana maka-graduate ka. Kasi ako yung first na naka-graduate sa pamilya namin, eh, ng college. Oo nga pala 'no, oo. So, parang masaya na yung magulang ko nun Hmm, and, wala namang naging gano'ng expectation. Pero ako nga hindi ko nga alam ngayon kung saan nanggagaling yung dapat na yung mga although ako naging eto hindi na ako magpapaka-plastic kasi nagkaroon din naman ako ng ganyan, nakukuwento ko naman dati 'di ba, na meron mm, akong ine-expect na mold para kay Rigo, na hindi mm. naman about being perfect pero gusto ko lang is maging parang mas maging social siya sa mga ibang Oo, tao, yung hindi ka maging mahiyain, na maging kagaya ko na mm. you can just walk up to anyone na kausapin mo and just be confident about it. Eh, hindi ko nakikitang gano'n. Nagkakaroon ako ng frustration and pinipilit ko siya na gawin 'yun. Oo, Na ako na-realize ko naman na tangina mali, hindi naman siya gano'n, eh, and hindi siya komportable, eh, na mm. 'pag sinabi niyang ayaw, ayaw dapat nirerespeto ko 'yun, na sa susunod nating episode 'yan, meron tayong episode tungkol diyan sa consent. So, abangan din ninyo 'yan, may At naka-ready na rin kami diyan. at saka yung sinasabi mo ding mold, feeling ko naman ano, almost lahat ng ako, personally ako, at saka siguro karamihan din ng parents na meron na kaagad na expectation, fixed expectation sa mga anak. And hopefully yung mga ibang parents as lumalaki yung anak, unti-unti nilang parang shini-shift yung mold na nasa isip nila into something, alam mo yun, yung into something realistic based dun sa Oo, current um, interests or hobbies or kung ano man capabilities ng anak. Tapos siguro from there, um, suportahan na lang siguro anak kung ano yung passion. Maliban na lang oo, kung hindi practical yung passion nila, which i-ano din natin yun pag-uusapan din natin yun regarding sa private tsaka public public schools. school. Ayan, oo nga, grabe ang galing natin nagpo-promote na Ay, tayo ng mga next episode, Kasi oo, talaga nakabahala nakaplano tayo. lahat dito, nagpaplano lang kami ngayon dito dahil sa Bingo Plus, sabi ko sa sa'yo, plus na Plus sa panalo. panalo. Tangina, sige. Hayop. Oh, Hindi 'to hindi, sponsored episode, hindi, guys. wala ano lang na-automatic lang kasi muscle memory, eh. So, Oo, parang yung pagtaya lang namin sa online, eh. Hindi, joke lang, hindi anyway. Pero eto Tristan, babalik tayo. Paano ba natin nalalaman na trauma response 'to at hindi kaartihan or whatever? oo, yung mga nangyayari na yung kung papaano tayo eto parang yung nangyari lang sa'kin nito na nagalit ako dahil hindi Hmm, nakasapatos yung anak ko nung pumasok. Tinanong ko nga medyo napatanong ako sa sarili ko nung lumamig na yung ulo ko na, ganito ba ako pinalaki? Kagaya nung sinabi ko 'di ba na dati pagka nagkamali ako napapagalitan talaga kami. Parang akala mo nakapatay ka na ng tao kung mapagalitan ka, na hmm, parang wala namang namatay, eh, na hindi lang ako hmm, nakapagsapatos, eh. oo, And then what? Parang 'pag inisip mo nung nag-calm down na ako naisip ko, siguro oo, eh, ganito kasi siguro ako napalaki tapos yung trauma na 'to napapasa ko sa anak ko na hmm, tapos magiging never ending cycle 'yan. So mangyayari kasi ito napansin ko kasi since sa panganay ko lagi akong ganyan kay Rigo, eh, dati. Dahil hindi ko naman alam maging parent. Ang alam ko lang na parenting style is yung nakagisnan ko dati sa mga magulang ko. So, masyado akong nag-i-strive for perfection. Nakita ko na ipapasa ko na kay Rigo na pagka may nakikita siyang mali kay Rocco, kino-call out na niya kaagad na parang si Rocco bawal magkamali, parang gano'n. Na kaya nga ang lagi ko ng sinasabi kay Rigo na, "Hayaan mo na muna siya. Ang kailangan mo lang gawin kung ka sa ginagawa niya, hindi ikaw yung hindi mo responsibility na idisiplina siya. Responsibility mo, sabihin mo lang sa'kin, then I'll deal with it. Hindi mo kailangang ikaw yung gagawa. Hindi mo kailangang ikaw yung magagalit and huwag kang galit na galit kasi hindi naman nakapatay ng tao o hindi naman nakaperwisyo yung kapatid mo, eh.
Hmm, na feeling ko naipasa ko na kay Rigo yung gano'n kasi dati tuwing magkakamali siya, gano'n akala yung mo oo, gano'n yung oo, reaksyon ko. So, sa madaling salita, naipasa ko sa kanya and oo, ganito ako napalaki kasi and naipasa ko 'to unfortunately sa anak ko na tina-try ko ngayong i-correct. hmm. Ito, yun sa sinabi mo na ipapasa, kasi naalala ko nung hindi ito yung mga panahon na hindi pa nada-diagnose si Sven. Sinabi ko dun sa kay Sven nung infant pa siya na, "Oh, ano paglaki mo, bibigyan kita ng mga challenges, medyo papahirapan kita." Ta's nagtanong yung pinsan niya na, "Bakit mo kailangang pahirapan si Sven?" So, ngayon habang nag-uusap tayo tungkol dito sa trauma response, nai naisip ko, "Oo nga 'no, ba't ko nga kailangan pahirapan si Sven, eh, puwede ko naman siyang i-guide ngayon pa lang." I mean nung time na yun, ngayon pa lang sa tamang direksyon, bigyan siya ng suporta. Kasi nga, dun sa mga pinag-usapan natin, yun yung ano, eh, yun yung knowledge tsaka yun yung skill na in-impart sa akin ng mga parents ko kung papaano maging parent is kailangan mong pahirapan yung parents Mm. mo, yung anak mo para matuto sa buhay. Ganyan na ganyan yung sinasabi ng tatay ko sa nanay ko dati. Ano, Kasi dati pagka papahirapan niya oo, yung nanay niya. kunyari wala na kaming dati kasi umaabot kami sa point na ano, eh, yung wala kaming makain. Kasi nga ewan ko nakuwento ko na ba 'to sa 30-40 or nakuwento ko na dito. Taxi driver yung tatay ko dati. Tapos, Oo. umuuwi siya minsan, ang kita lang niya ₱100 na yun kailangan niyang pagkakasyahin sa 4 na lalaking anak. Yung ₱100. So, ang Hmm, laging dahilan ng tatay ko 'pag nag-aaway na yung nanay, yung tatay ko sasabihin niya, "Dapat sa mga 'yan pinapahirapan para matuto." So, ang point naman ng nanay ko nun, "Anong klase kang magulang, ba't mo papahirapan yung mga anak mo? Bakit mo kailangang gawin yun sa mga anak mo? hmm, Dahil lang sa katamaran mo." Parang ganun yung usapan nila before, oo, na in hindsight naman ngayon naisip ko, kung hindi naman kami nahirapan before, baka hindi kami masyadong nagsikap. Kasi hindi ko na-experience yung hirap or it can go both ways actually. So, yun lang parang naiisip ko na, um, feeling ko baka yun yung, ah, yun yung way ng tatay ko para i-guide kami, na gusto ko ma-experience ninyo na mahirapan, maramdaman ninyo yung hirap para magkaroon kayo ng drive sa buhay. Baka gano'n? Or baka sinasabi lang niya yun kasi wala na siyang magawa. Dahil yun lang yung kinikita niya, yun lang yung kaya niyang gawin, eh. hmm, So, ayun. And ito pala i-she-share ko palang istorya, yung tungkol dito sa mga trauma-trauma na 'to. Naalala ko yung isang kaibigan ko dito, yung si AIDS, yung gines natin. oo, oo, So, naglalaro yung anak niya, hmm, kunyari ito remote ng TV, lalaro ganun, ganyan. Pagka gano'n, nabitawan yung remote ng TV. hmm, Tumama sa brand new 65-inch TV nila, wow. basag, basag. Anong brand yan para hindi ako bibili? Samsung. Ba yan? Anyway, So, basag yung screen. Tapos sabi ko, "Oh, ano nangyari? Napalo automatic na reaction ko, napalo niyo ba yung anak niyo? Anong sinabi niyo sa anak niyo?" "Hindi, una kong chineck kung okey ba sila kasi baka hmm, natalsikan sila ng glass and all." oo, Sabi ko, "Grabe ang bait ninyo, parang buti ano, kalmado kayo na ano." Kasi ako kasi, aminado ako na magfi-freak out ako, eh, na parang, TV." Anak mamaya ka na, yung TV. Gano'n yung nararamdaman ko, eh. Pero yun oo, nga sabi niya, "Hindi siyempre yung" ako naging isip ko lang, oo nakakaano yung TV pero
Sabi niya, "Ang importante hindi nasaktan yung mga anak ko, kaya nating bumili ng bago." Yes Hmm. naman, Aids, shoutout sa'yo, pa-burger ka naman, kayang-kaya mong bumili ng listener natin yun, kayang-kaya mong bumili ng brand new Pati TV after 65 mabasag yung inch na oo, Samsung, oo, pare HDR, ultra 4K. So yun, parang sabi niya, eh, yung TV naman kaya naman palitan yan, madali lang palitan Hmm. yan. Pero mas mahirap pagka nasaktan yung bata na parang, oo, parang tama yung ano and alam ko rin si Age naman lumaki din siya sa kung same parenting style siguro sa'tin kasi halos ka-batch natin siya, eh. Siguro mas naging aware lang din sila, pero mabait din kasi yung asawa niya. Feeling ko nadala siya nung asawa niya, mabait yung asawa nung kasi hindi kagaya niya. Ah, Oo. So so yun naalala ko lang bigla yung tungkol sa ano. Pero yun nga siguro ako sasabihin ko lang din dito, siguro importante rin siguro na ako gusto ko lang i-commend yung sarili ko in fairness to me. Ika nga ni Ingo, in fairness to me, 'di ano lang, na natututo akong mag-reflect sa mga bagay-bagay na ganito na every time na nagagalit ako sa anak ko, pagkakalmado na ako tina-try kong tanungin ulit yung sarili ko na parang tama ba yung ginawa ko? Meron ba akong naipapasang past trauma ko sa mga anak ko, hmm, na hindi naman nila kasalanan kung ganito ako lumaki and hindi rin kasalanan ng mga magulang natin. Kasi baka sila rin mismo lumaki rin sila sa gano'n, eh, and oo. wala naman din silang alam na parenting. Tayo, yung generation natin, sobrang swerte natin kasi meron na tayong YouTube, may mga May internet access tayo sa resources. information, eh. Na parang nakikita mo na and parang nakikita mo yung parenting style ng ibang tao na parang, Mm, okey nga ito, maganda nga yung ginagawa nila, dapat ganito. So, nagkakaroon tayo ng more parang mas nagiging bukas yung mga isip natin, hmm. yun. Ayun, siguro to wrap things up na lang, yung mga trauma na lang natin noon, definitely hindi natin kasalanan yun and wala na tayong puwedeng magawa nun, eh. Siguro magpa-therapy, magpa-psychiatrist, pero yung mga anak natin or yung future mga anak natin, yun yung puwede pa natin mabago at yun yung responsibility natin. May sabihin ka ba, Tristan? Sabi Tandaan niyo tatayhood is a journey, hindi one time, hindi one time lang kaya sama-sama tayong matuto. Salamat mga salamat papa. mga papa.